Pag-usapan po natin itong umiinit sa pagitan ng Ombudsman at saka po ni dating Speaker Martin Romualdez. Okay? Wala naman tayong kakampihan dito kung hindi bahagi tayo na naghahanap ano ba ang totoo. Pero mayroong tamang proseso. May dokumento, may ebidensya, may testigo at may karapatan ang Ombudsman na ito'y mag-imbestiga dahil yan ay anti-graft body. Yan ang trabaho talaga nila. Hindi lang laban kay dating speaker o hindi sa lahat ng posibleng may kinalaman sa graft and corruption. Kasi ngayon, ang sinasabi ng kampo ni dating speaker, wala silang kinalaman at hindi daw totoo ang sinasabi ng ombudsman na sila ang nasa likod ng pag-withdraw ng Maleta Boys at ang pinakahuli ay itong si Orly Gutesa na nagsabing wala silang sinabing totoo o walang katotohanan ang kanilang mga naunang sinabi na isinasangkot nila ang dating speaker sa flood control scam. Okay? Yan ang depensa ng kampo ng mga abogado ng press conference pa kahapon. Kamakalawa na wala daw silang kinalaman. Haharapin nila ang kaso. Tama naman yan. Ngayon, ang sinasabi naman ng ombudsman, hindi mawawala ang kaso. At ito ang matindi. Meron daw silang 28 na testigo. Wow. Hindi ko alam kung sino yun, pero sinasabi nila, merong 28 or 28 na testigo ang ombudsman laban sa dating speaker, Martin Romualdez. So para bang kung nag-withdraw yung 4 o 5 Maleta Boys, wa-effect sa ombudsman. Tuloy ang kaso dahil meron silang dokumento at testigo against former speaker. Ganon ang sitwasyon ngayon. Pero para ho sa inyong kalaman, kung di ako nagkakamali, nagkasama sa kongreso yung dalawang yan. Dahil si Boyeng Rimulya, dati rin niyang congressman. Kaya nagkasabay yan sa kongreso. Pero dahil siya nga itong isa ay ombudsman independent body na, hindi naman babatas. Yung isa naman ay dating speaker, ngayon ay congressman pa rin. So, easy lang po ito siguro at wala naman personalan. Kaya sa tingin po ninyo, mamamayang Pilipino, sino ang sa tingin ninyo ay tama rito? May katwiran ba ang ombudsman panagutin ang dating speaker dahil di umano'y may sangkot o nasasangkot sa graft and corruption? Meron bang tama ba yung sinasabi ng kampo na speaker na wala siyang kinalaman sa pagbabaligtad, pagbabawi ng mga posibleng testigo laban sa kanya? Okay? Kasi ngayon, meron ding malaking pagbabago. Dati ang mga Maleta Boys hindi masyadong pinapansin ng ombudsman. Ipinasa nga yan sa NBI para magkaroon ng malalimang investigasyon kung totoo ba ang sinasabi ng mga ito o hindi. Pero ngayon, inimbitahan na itong Maleta Boys na pinangunahan ng kanyang abogado si Baligot na magsumite ng mga sinumpaang salaysay before ombudsman at in-entertain ng ombudsman yung natitirang Maleta Boys. Ito ba'y bahagi sa sinasabing 28 na mga testigo? O hindi? Hindi ko alam kasi hindi naman nila sinabi. Basta meron daw 28 testigo sila. Kaya ko lang nabanggit yung Maleta Boys kasi nung Maleta Boys kasi yun ang nangyari. Inimbitahan nila at pinagsumite ng mga bagong sinumpaang salaysay. At siyempre, pabor yun kay Atty. Baligod na siyang may hawak na Maleta Boys. Kaya mabilis sila napunta ng ombudsman nung isang araw kahit umuulan. Kaya, so, yan na po yung nangyayari. Ito ba ay dahil doon sa sinabi ni Pangulong Marcos sa State of the Nation Address o SONA? Na doon sa unang 5 o 10 minuto yata ng kanyang SONA, ito yung topic tungkol sa korupsyon. At sinabi niyang patong-patong ang mga posibleng kaso na haharapin ng dating speaker. Yan ang kanyang pagkakabanggit. Wala namang iba kung hindi yung kanyang pinsan, Romualdez. Ayan. So, tapos sinabi ng Pangulo lately, kanyang ipinapaubaya na sa Office of the Ombudsman ang lahat ng galaw sa paghahabol sa mga sangkot
sa korupsyon. Dahil ang policy ng Pangulong Marcos, kahit sino, kahit kapartido, kahit kamag-anak, kahit sinong politiko, kahit sino pa, basta may ebidensya na sabit sa corrupt and korupsyon, panagutin, imbestigahan, kasuhan. Ayan po yan. At yan ang sinusunod ngayon ng ombudsman dahil yan ang policy ng gobyerno. Hindi mo naman pwedeng kontrolin ng ombudsman kasi independent body, anti-corrupt body sa ilalim ng saligang batas. Yan talaga ang kanilang trabaho. Walang pwedeng mag-utos dyan, wala rin pwedeng makialam. Dahil ang pinag-uusapan yan, dokumento. Hindi pwede yan ang verbal lang, kahit sino. Hindi lang national, pati local government official, kahit na pribadong mamamayan. Pag nasangkot sa korupsyon, ay nakita mo nga si Mike Defenso, pribado yan. O di ba, pinakulong sa kaso ng plunder. Sample yun eh. Marcoleta, senador, pinakulong. Estrada, senador, ipinakulong. Dating senador Bong Revilla, may kaso pinakulong, kaya lang nakapag-bail siya, pansamantalang paglaya. Meron pa susunod na panibagong kaso. Under evaluation pa rin ng Office of the Ombudsman. Plunder case yun against Bong Revilla. Meron pang susunod. At yung iba pa. At yung iba'y wanted, yung iba'y talaga nagtatago. Ayan po yun eh. So, ngayon lang nangyari ito. Kasi masigasig ang gobyerno panagutin ang kahit sino. Masigasig at seryoso sa trabaho ang Office of the Ombudsman ngayon. Actually, ang Ombudsman matagal na. Dekada na yan nandyan eh. Noong araw lang wala tayong ganong naririnig. Hindi ko alam kung anong pinaggagawa ng mga ombudsman ng araw. Ngayon, napaka-aktibo. Hindi lang sa issue ng flood control. Maraming mga issue. Kaya nakita nyo yung isang araw, yung dating LTO chief, dating LTFRB chief, parehong sinuspindi. Si Mendoza at saka si Guades. Dahil dun sa issue ng di umano'y computer system dyan sa LTO. Ayun, sinuspindi sila. Office of the President yan ha. Sinuspindi ng ombudsman. Ganyan ang authority ng ombudsman. Kailan lang mayroon local official sinuspindi dahil sa corruption. Ngayon ay ongoing yung evaluation, baka next week ma-final na. Doon sa mga kontraktor. Naku, pati yung senior deputy speaker na si Aurelio Gonzales ng Pampanga. Kontraktor din pala yun. Senior deputy speaker yan ni Martin Romualdez. Kakasuhan din. Yung taga Bulacan ba yun? O taga Pampanga ba yun? Si Rivera? Kontraktor. Ganyan. Basta marami po. 10 yung kontraktor na kumaga sa meron ng case build-up. Malapit ng mahinog. Dadali na ang kaso. Sa Sandigang Bayan, puro plunder. Puro non-bailable offense. Mga congressman yun na dating kasamahan ni Boyeng Rimullas ng congressman pa. Ilan yung deputy speaker, iba yung congressman na marami, pati yung magkapatid na Eric Yap na dating party list, ngayon ay taga dyan sa Benguet, kasama doon. Pati yung bilyonaryong taga Batangas na kaya ni-expose ni Libiste, kasama rin. Ang dami po. 10 nga yan eh. Ayan. So dahil yan ay trabaho ng ombudsman, wala tayong magagawa. Sila yung tagahabol. Sila yung prosecutors, sila yung taga-usig, sila yung tagapagpail ng kaso, base sa ebidensya, laban kahit kanino. Ayan, abangan natin. Please like, share, subscribe, and follow.